Ang buhay na hindi pinagninilayan ay buhay na walang kabuluhan at madalas na nauuwi sa kapahamakan at kaguluhan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may 2 taong nasa isang higaan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po ito mangyayari, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay examen. Si Socrates ay merong kilalang kasabihan at itong pilosopiyang ito ni Socrates ay isinulat sa bukana ng isang templo sa Delphi. At sabi niya at nakasulat doon, the unexamined life is not worth living. Ang buhay na hindi sinusuri, hindi pinagdinilayan, ay hindi marapat isabuhay. Ang buhay na hindi pinagdinilayan ay nagdudulot ng kapahamakan, kawalang kahulugan at kabalintunaan ng buhay. Kaya napakahalaga po ng pagninilay. Napakahalaga ng pagsusuri. Maging si San Ignacio de Loyola, ang mga Heswita sa panahon ngayon ay mayroong pinakilala na salita, yung tinatawag na examen. At ito yung pagsusuri ng buhay, pagsusuri ng sarili. Matapos ang maghapon, bago tayo matulog sa gabi, napakahalaga that we examine ourselves. Tanungin natin kung tayo ba ay nakatupad sa kalooban ng Diyos sa maghapon. May mga bagay ba tayong hindi tinupad? Meron ba tayong nasaktan? Meron ba tayong mga nagawang mabuti sa kapwa? So napakahalaga nung daily examen. At tayo rin, meron din tinatawag na examination of conscience. Bago magkumpisal, tayo ay nagsusuri ng ating konsensya. At may batayan tayo ng pagsusuri, yung 10 utos ng Diyos o kaya naman yung 2 greatest commandments. Ito yung batayan na kung saan tinitingnan natin yung ating sarili. Mahalaga yung examen. Mahalaga that we examine our life. Dito sa ating gospel, napakalalim ng tinutukoy ng ating Panginoon. Binalikan niya yung ilang mga kwento sa Lumang Tipan, lalong-lalo na ang kwento sa panahon ni Noe, na kung saan ang mga tao ay bising-bisi, abalang-abala sa pang-araw-araw na buhay.
sa pagkain, sa pag-inom, sa pag-aasawa, sa pagtatrabaho. They have no time to examine their lives. Napakahalaga. Mayroon ng mga warning na pinadala ang Diyos, pero hindi nakinig sa warnings, no, na ipinadala ang Diyos dahil sa kanilang kaabalahan sa maraming bagay sa buhay. They don't have time to listen. They don't have time to examine their lives. Ikalawang halimbawa, si Lot. Yung mga taos na daw sa panahon ni Lot, ganun din. Abalang-abala sa pagtatrabaho, abalang-abala sa maraming bagay, sa pag-aasawa, sa pagkain, sa pag-inom. No? Hanggang sa dumating ang isang trahedya, umulan ng apoy. Sabi ng mga historians, nagkaroon daw ng volcanic eruption, whatever it is. Pero hindi handa ang mga tao. They were caught unprepared and they died. Kaya napakahalaga mga kapatid yung examination, napakahalaga ng listening. Because when we examine our lives, we listen. We sit down and we listen. Ano ang sinasabi ng Diyos sa buhay natin? Baka marami ng mga warning signs, pero hindi pa tayo attentive, hindi tayo handa dahil abala tayo sa mga pang-araw-araw nating pinagkakaabalahan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ganun din sa pagdating ng anak ng tao. Ganun din ang mangyayari, ang mga tao hindi handa dahil hindi nag-i-examine ng buhay. Marami ng mga paalala, marami ng mga warnings, no? Pero hindi pa rin handa. Mga kapatid, sa buhay natin, tingnan natin, baka tayo rin hindi rin handa. Baka tayo rin hindi nag-i-examine ng ating buhay. Napakahalaga. At ang sinasabi rito ng Panginoon, ang kanyang pagdating, of course, yung pagdating niya sa atin araw-araw. We are close to Advent season. At itinuturo sa atin ng panahon ng Adbyento na ang Diyos ay dumating, dumarating, at darating. Dumating na siya noon, 2,000 years, more than 2,000 years ago. Siya'y dumarating araw-araw sa buhay natin in mystery, sa liturgy, sa daily experiences natin. Pero hindi natin siya madalas na kikita. Hindi tayo handa na makita siya. At siya darating sa wakas ng panahon. Darating siya una sa oras ng ating kamatayan. At hindi natin alam kung kailan yon. Kaya napakahalaga that every day we examine our lives, we examine ourselves. Magnilay, magsuri ng sarili. Ano yung mga dapat kong baguhin? Ano yung mga dapat kong ayusin? Ano yung dapat kong papag-ibayuhin? Ano yung dapat panatilihin? Mga kapatid, huwag nating kakalimutan, the unexamined life is not worth living. Kaya napakahalaga na yung examination ay gawin natin araw-araw. Bakit? We do not know kung kailan darating ang ating kamatayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo po kami na magsuri at magnilay ng aming buhay. Liwanagan mo kami at ituro mo sa amin ang landas ng pagsasaayos, pagbabago ng aming buhay sa iyong awa at sa iyong biyaya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay
ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.